O livestock, hayop, mabubutcher on the book. Franco tapos Fudge, siguradong hook na hook. Hanggang farmer... Franco, hero sa ML, Pudge, hero sa Dota, parehas silang merong hook na skill na pag ginamit mo tas nahuli mo yung kalaban, malalapit siya dun sa kay Pudge o kay Franco. Ay makatay, di yan important. At yung hanggang farmer ay makatay, di yan important. At yung taging ma-harvest, internal organs. Kasi gobyerno sa Pinas, walang mustisyang makikita. Pag yung farmer pinatay, Hacienda Luisita. Kasi baliktaran dapat to, pero mukhang di pa ready. Dapat di na yung support, gusto ko yung carry. Pero ayaw pumalag, ako ba yung scary? Oo, yung Thomas Pussy, so patay tong Jerry. Thomas, baliktaran, si Mot. Thomas, Pussy. Sa Tom and Jerry, si Tom yung pusa eh. Tapos, si Jerry, yung pangalan nga ni Husky, Jerry Yim. Yung daga. Ganda. Ganda ng ender ni GL. Yun nga lang yung napansin ko, yung transition niya dun sa no manas na scheme na papunta sa Dota. Ang ganda. Tapos, napunta ron sa laban ni Husky sa Motus na hindi siya naghanda. Then yung rhyming niya dun sa number 1 tas underground. Mas natrip ang round 1 ni GL kaysa sa round 2 niya. Pero mas malakas yung ender ni GL dun sa ano Ay hindi. Parang ang lakas ng ender ng round 2 ni GL dito. So, ano pa rin, ganun pa rin yung ano ni GL, round 2 niya. Hindi naman mahina, pero mas natripan ko lang yung round 1. Nagandahan lang ako dun sa scheme niya ng yun yung Dota, Diffusal, No Manas. Ayan. And then, ano pa ba? Yung ender niya, yun, yung patama kay Mot. Tapos support lang daw to si Husky, no? Pinagmukha niya talagang sidekick to si Husky na hindi siya main character or carry nga. Panoorin natin round 2 ni Husky, paano siya babawi. Pansin ko lang sa round 2 ni GL, di siya nag-rebut. Tapos yung pisa niya, yung Jerry Yim, tunog Chinese, tapos naging tunog K-pop. Yun. Tapos yung hindi siya masyado na rhyming.